Magandang gabi mga kapatid. Ayan, yung ating station ID Brother Josh ay hindi naggumana muna kasi na yung ating StreamYard. Kumbaga na ang tag doon. Oo. Yan. Kaya dito yung logo niya. Pero anyway, okay lang yan. Baka bukas magawa na ng paraan. Okay mga kapatid, good evening po sa inyo lahat, sa ating mga ka-steward. Kamusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kamusta ka, Brother Josh? Ayan, good evening po, Pastor, at sa atin pong mga kapatid na kasama po natin ngayon. Welcome po sa ating pong Stewardship Podcast. Na-miss po namin kayo. Since nung Thursday po, Pastor, hindi po tayo nakapag-live ng atin pong episode dahil po sa ilang mga technicalities at mga emergencies. Pero ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy ang atin pong napakagandang pagtalakay with regards sa atin pong paglago bilang mga katiwala. Amen, amen. Opo. Kaya yun mga kapatid, mamaya tutunghayan natin yung mahalagang mga sabihin natin mga gabay, okay, patungkol sa pagbabalik ng ating kaloob sa ating Panginoon at ano ba yung mga nais niyang banggitin at sabihin sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kasi Brother Josh, ang magiging topic natin ngayon is all about combined offering plan. Ito yung isinusulong ng ating iglesia. And at the same time, hindi lang ang iglesia natin sa lokal, kundi sa kabuuan, sa buong mundo, upang masustain ang mga gawain ng ating iglesia sa kabuuan. Ngunit may mga implications ito, ano yung mga advantages at mga benefits na makukuha natin dito. Of course, yung spiritual aspect ng ating buhay rin ang ating titingnan. Kaya mamaya mga kapatid, tunghayan nyo yung ating magiging discussions with our stewardship educator, si Brother Josh. Ayan, tangin nyo pong lingkod. Si Brother Jimmy po, hindi po namin nakasama ngayon kasi sa isang pagkakataon po na halos kararating lang niya rin po galing sa work. At alam natin naman, syempre, Brother Josh, pag galing ka sa trabaho, talagang nakakapagod naman talaga, di ba? Yes po, Pastor. Siya naman po, Pastor, ang na-miss po natin ngayon sa ating pong episode ngayon. Tama. Kaya mga kapatid, ipagpaumanhin nyo, kasi ang inyong mga lingkod ngayon ay talagang, hindi naman tayo excuse, Brother Josh, sa mga mga sakit. Yan. Tulad ni Brother Josh, kagagaling rin niya lang ng kaso at medyo meron siyang pag-ubo. Ang inyong lingkod naman ay nakainom na rin po ng pangpalakas ng gamot. No, kaya do not worry mga kapatid. The most important tonight is for us to know everything about God to know everything about stewardship, no po. Upang mas alam natin kung ano ang ating gagawin bilang lingkod ng ating Panginoon. Okay? So don't forget mga kapatid to comment, share your insights and reflections. Yan. Andito na po si Sister Tess is watching. Ayan, Sister Tess, good evening. Good evening po. Happy viewing po, Sister Tess. Yan, at ganun din po kay Ate Judith. Good evening po mga ka-steward. Present po. Ayan, present si Ate Judith. Yan, present. Ayan, at good Happy evening. watching po. Sabi po ni Sister Tess. Okay? So, ayan, good evening po mga ka-stewards. Yan po ang kanyang follow-up. Ayan. Kaya mga kapatid, do not forget to, if ever not you have any reflections regarding our topic or mga nice dalhin, ay you are free na mag-comment po sa ating comment sections. No? Huwag po kayo mag-alala. At yan po, sa tulong ng Panginoon, ay kung kaya namin sagutin, of course, masasagot. Kung hindi naman, we'll make it sure na sa mga susunod nating episode ay masasagot po namin yung mga questions na yan. No, mga kapatid yes, ko? Po. Siya nga pala, Brother Josh, meron tayong babatiin ngayon.
na merong birthday. Sino Ayan. po yung Pastor? Si Brother Jonathan. Ayan, yung Ayan. isa sa mga magigiting na follower at patuloy nagbibigay ng comments and reflections sa atin. Kaya happy birthday, Brother Jonathan. We are praying Happy birthday po. Yan, we are praying for you and your family. Okay, so before we proceed, Brother Josh, let's pray and then punta tayo doon sa ating stewardship promotion, no? Sa gabing ito. All right. So Brother Josh, ako na magpi-pray, no? Sige po. Yeah, let's pray, mga kapatid. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin po kayong pinapasalamatan sa gabing ito at kami nagkaroon ng pagkakataon na muli namin mapag-usapan ang mahalagang bagay na may kinalaman po sa pagiging katiwala po namin sa inyo. Kaya Ama, samahan kami ng banal na Espiritu, bigyan kami ng kalaman katalinuhan na siyang mag-guide sa amin upang kami matuto. Pandubayan kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Amen. Panood na po natin, mga kapatid, ang ating stewardship promotion sa gabing ito. A businesswoman once shared that she helped those in genuine need of assistance. However, despite their promises, many failed to honor their debts. Then she noticed something she couldn't explain. Whenever she helped someone new, those same long-forgotten debtors unexpectedly began repaying her without her even asking. Through this experience, she understood the truth of Proverbs 19:17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. She realized that God was working in their hearts, convicting them to settle their debts. Every act of kindness toward those in need is like lending to God himself, and he blesses us in unexpected ways. As we give our tithe and promise offerings today, may we put our desires last and God first. Amen, no? Amen. 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 So, Brother Jess, napakaganda ng ating promotion, no? Yung ating pagtulong sa ating kapwa-tao ay ito isang paraan ng ating Panginoon na kumbaga nagiging daluyan tayo ng pagpapala sa ibang mga tao. Okay? So, kaya yung ating pagbibigay ng mga ikapot, handog, ay ito ay makakatulong sa mga pangangailangan ng mga tao na nasa ating kapaligiran, ginagamit sa ating mga ministries, at mga sabihin natin, mga gawain sa loob ng ating iglesia. Okay? Amen. So ngayon, mga kapatid, ayan, Brother Josh, maganda ang ating topic ngayon. It's all about COP, no? Combined Yes. Offering Plan. Plan. Ayan, okay, batiin muna natin Sister Amalia. Sister Amalia, good evening. Ka-Steward, amen. Praise the Amen. Lord. Sister Amalia. Good evening po and happy watching po. Talagang Brother Josh, sikat na yung salitang ka-Steward. Amen. Na. Nakakatawa po, Pastor, na ibig sabihin dumadami na po ang ating pong mga katiwala na talagang nagpo-promote ng katapatan sa ating pong iglesia. Amen, amen. Talagang dumadami na sila, no? At tayong lahat ay sama-samang patuloy na pupuri at magbibigay ng, sabihin natin, pagwalhati sa ating Panginoon bilang kanya mga katiwala. So ngayon, Brother Josh, pag-usapan natin ang COP, ang Combined Offering Plan. Noong mga nakaraang mga araw, pinag-usapan natin mga biblical foundations, no, ng stewardship at nakita natin that God first. Ibig sabihin, mga kapatid, walang ibang pinupuntuhan ang stewardship kundi ang ating Panginoon lamang. Siya ang una sa lahat ng bagay, maging sa ating buhay, sa lahat ng ating mga plans, everything, mga kapatid, even in our ministries, even in giving, mga kapatid, dapat ang priority natin ang ating Panginoon kasi siya ang very foundations ng ng stewardship. Kagaya nga ng sinabi natin, mga kapatid, isa sa mga mission ng stewardship is discipleship. Makapag-disciple pa ng maraming mga tao para sa ating Panginoon. Okay? So tayo mga katiwala, Panginoon, sa gabing ito, sa buhay na ito, na magbibigay papurit kalwalhatian sa ating Panginoon.
So Brother Josh, hindi na rin natin maitatanggi na ang ating mga kapatid ay marami na sa kanila na nagko-combine offering plan. Okay, nag-discuss muna ito one time sa ating church at marami talagang kumbaga naantig ang kanilang mga puso no regarding this wonderful systematic way of giving na nakakasuporta sa ating church. And actually, Brother Josh, nakikita na natin yung outcome little by little. Hindi natin makikita yan overnight. It takes time. Pero the good thing about yung church, Brother Josh, ay in sa first quarter, second quarter, nakikita agad natin yung outcome eh. Ibig sabihin, we're not after doon sa paglago nung nung COP. We're after the spirituality of our believers. Di ba? Yes Kasi po. isa yun sa parang naging sukatan. Bakit sila nagbibigay? That means they were what? Converted. Na talagang nag-commit sila sa ating Panginoon, na naunawaan nila na ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Alright? Amen. Tama po, Amen. Pastor. Yan. Good evening po, Tita Chet. Yan. Good evening, Ka-Steward. Sabi po ni Tita Chet. Good evening po. Yan. Ating sister Lucy de Guzman. Ay, Nanay Lucy. Good evening po. Happy Good evening listening. po and happy watching po. Alright. Ayaw po. Happy watching pala. Sorry. Sorry. Okay, Brother Josh. Sige, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Okay? Bigyan na natin ng kumbaga mga kasagutan, yung sabihin natin mga katanungan, okay, regarding the combined offering plan. Okay? Ano nga ba, Brother Josh, yung combined offering plan yan? What is the combined offering plan? Ito yung mga tanong ng marami eh. Nung unang in-introduce natin, may mga nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba yung combined offering plan? Okay? Siguro mahalaga na ito'y may kilala natin, may ano tawag dito, Brother Josh, may introduce natin, kailan ba ito na kumbaga inadapt ng ating church as a whole, okay? At kumbaga ano yung mga biblical foundations nito? Ayan mga kapatid. So, what is combined offering plan, Brother Josh? Ayan. Napakagandang pong tanong yan, Pastor. Kasi even sa akin po, before, hindi ko rin po alam yung COP at meron po palang tinatawag na COP. So ano nga po ba ang combined offering plan? Okay? So ang combined offering plan po mga kapatid, ito po ay isang practical or sistema ng ating pong pagbibigay, which is a practical way na kung saan po ang mga kapatiran o ang isa pong mananampalataya ay nagbibigay ng kanila pong spiritual at financial na suporta sa ating pong iglesia na ang purpose po nito ay makasangkot ang bawat isa sa pangkalahatang misyon ng iglesia saan mang bahagi po ng mundo ay napapaabutan po ng pabalita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang sistema na kung saan kino-combine po ang lahat ng mga handog para makarating po sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, ang maganda po dito, Pastor, ang napararatingan po ng COP ay hindi lamang po doon sa mga mauunlad na mga bansa. Even yung mga developing countries, no? Excuse me, ay nabibigyan ng pansin upang makarating sa kanila ang pabalita ng ating pong Panginoon. Ngayon, tinatanong din po sa atin, kailan ba nag-start ang COP? Actually po, ang COP ay matagal na pong naaprubahan ng ating pong World Church. Ito po ay naaprubahan sa GC Council noong spring ng taong 2002. So, tagal na, no, Brother Josh? Matagal na pala to. Tama po, Pastor. Kaya nga po nagtatanong din ako, Pastor. Narinig ko lang mga around 2000, last year, 2024, na meron palang COP. Pero matagal na itong naaprubahan. So, ito po ay inadapt, okay, as one of the offering system ng ating pong World Church. So,
sa ano po natin mga kapatid, pastor, no? Mm. Para makita po nila. Meron pong tatlong offering system na ini-implement po sa World Church. Number 1 is personal giving plan. Next is calendar offering. Okay? And number 3 is combined offering plan or yung tinatawag po natin COP. Ngayon, sa majority po ng mga 13 divisions ng ating pong World Church, no? Kung hindi po ako nagkakamali, ay nasa majority ng ating pong World Divisions ang nag-approve na i-apply or i-adapt nila ang combined offering plan. At sa pagkakatanda ko po, Pastor, ang tanging gumagamit po ng personal giving plan ay ang North American Division. Mm. And from the recent GC session ng ating pong World Church, nakalagay po sa ating pong bagong church manual that ang pinaka pinopromote na offering system ng ating pong World Church ay ang ating pong combined offering plan. And the good news is, ang ating pong Southern Asia Pacific Division ay matagal na pong nag-a-adapt sa ganito pong uri ng sistema. Yun. Okay. So Brother Josh, kasi may mga, sabi natin may mga ibang concern before na parang implications na because of this new options, parang nagkakaroon ng tinatawag na lack of clarity, no? Para sa tinatawag na consistent giving. At maganda nga yun mga kapatid, na talagang ang ating World Church ay nagkaisa na ito ang magiging sistema ng pamamaraan ng pagbibigay, no, sa ating iglesia. Kasi before, Brother Josh, natatanda ko, or madidiscuss naman yan mamaya, kasi before parang ang daming offering sa loob ng church. Sa umaga, divine worship, Sabbath school, sa AY, yung mga departmental na mga offerings, parang ang dami. So yung iba sinasabi na ang dami namang bigay-bigay dito, no? Parang yun ang nagiging mindset nila. Yung Brother Josh, sa COP pala, parang isang sistema na lang. Combined talaga lahat. Yes. Yes po, Pastor. Actually, meron po tayo naging offertory reading noong July 14, 2012 na ganito po ang sinasabi. Sa kasaysayan ng Iglesia Adventista, ang mga misyon ay isinusulong halos tuwing Sabbath School, kung saan ang lingguhang Sabbath School, 13th Sabbath, investment, birthday, Thanksgiving offering ay tinatanggap. Ngunit ngayon, sa ating division, hindi na natin isinusulong ang gayong mga handog, sa halip ating isinusulong ang combined offering plan. At ang sabi pa po dito, sa ating paglahok sa combined offering plan, sa pamamagitan ng porsyentuhang pagbibigay, ating sinusuportahan ang pambuong misyon at handog sa World Mission Budget na kabilang sa panukalang ito, isang makabuluhang dagdag na pagmumula ng pondo na inilalaan mula sa mga kaanib ng iglesia. Ito ang ginagamit sa lahat ng aspeto ng ating misyon sa lahat ng dako. So nakita natin dito, Pastor, na nakita rin po ng atin pong iglesia o ng atin pong World Church na ganito po ang nagiging sistema sa iba't ibang panig ng atin pong iglesia na merong offering sa ganito, meron sa hapon, may divine worship, no, sa Sabbath school. In which case, nagiging parang ang dami namang handugan na ginagawa ang ating pong church. Pero kapag ang ginamit po pala natin ng combined offering plan, nagiging isahan ng ating paghahandog at nagiging sistematiko ang paggagamitan nito at iba't ibang ministry ang natutulungan ng ating pong combined offering plan. So, Brother Josh, ibig sabihin mali pala yung implications, yung sinasabi na magiging implications ng COP na kapag inano daw ang COP, kapag na-promote ng COP at ito naging sistema ng pagbibigay, ay
mababawasan daw ang mga, sabihin natin, kumbaga ang mga members daw ay makakaramdam na they are disconnected from the specific project na gusto nilang suportahan. Parang sa isang banda, may point naman. Okay? Pero dito pa, Brother Diyos, papasok yung parang kapag ang isang tao o isang member ay may sinusuportahang departamento, parang pumapasok dito yung paligsahan ng mga department, no? Yes Yung po. parang sino may malaking pondo, siya lang makakagawa kasi siya lang sinusuportahan. Pero when it comes to combined operating plan or COP, lahat ng departamento, lahat ng mga ministries, tama ba, Brother Diyos, no? Ay may pantay-pantay na distribution ng kanilang mga pondo. Ibig sabihin, gagawa at makakagawa sila para sa gawain ng ating Panginoon. Kasi whether we like it or not, mahalaga talaga ang kaperahan when it comes to the operations ng ministry. Hindi mawawala yun, lalo na sa mundong ito, no? Tama Ginagamit po. iba't ibang mga paraan. Tulad na lang nito, Brother Diyos, ng ating ginagawang ministry, ang stewardship. Hindi naman ito basta ganito lang. Ibig sabihin, nangailangan ito ng pananalapi para maisakatuparan at mai-broadcast kung ano yung dapat at yung katotohanan. Kaya makikita natin dito, tama yung sinabi po ni Brother Josh, mga kapatid, na ito yung nakitang nakita na, sabihin natin, magandang sistema ng ating iglesia upang masuportahan ang lahat ng ating church. Ayan. So Brother Josh, baka may gusto ko pang idagdag bago ko pumunta ron sa pangalawang tanong natin. Tama po yung pastor, no? Nakikita po kasi natin parang alam naman po natin ang bawat ministries ng ating pong iglesia ay mahalaga ang gampanin. Children's ministry, Sabbath school ministry, family ministry, health ministry, lahat po yan ay importante. At lahat po yan ay nangangailangan ng tamang suporta para magpatuloy po ang gawain ito. Ngunit nagiging kagawian po kasi na sa mga nakakalipas ay nagkakaroon ng solicitation. Tama po, Pastor. Nagiging po yan, naging kultura natin na magkaroon ng solicit. Paano yan? Meron tayong gagawing programa, ano gagawin natin? Magsusolicit tayo. Nagpapasa tayo ng solicitation letter sa mga kapatid, no? In which case, okay naman, pero at the side ng ating pong mga kapatid, nahihirapan silang mag-decide sino ba yung uunahin kong bigyan ng suporta. Yun. No? Kasi lahat ng departamento, lahat ng ministry ay nangangailangan ng suporta. Pero kapag combined offering plan ang ating pong ginamit, pantay-pantay po na nabibigyan ng karampatang suporta at lahat po ng ministry ay makakapagpatuloy sa kanyang gawain. At ang maganda po dito, Pastor, no? Isa pa po sa nakikita ko dito, hindi po, sa pamamagitan po ng combined offering plan, tinuturuan po natin ng mga kapatid, hindi po maging donor, kundi maging disciple sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So napaganda, Brother Just pala ng sistemang ito kasi hindi ito actually fundraising no? Hindi ito fundraising, mga kapatid, kundi itinataas natin yung mataas na antas, no, ng pagtatalaga ng isang kapatid. At sila mismo ang magdidesisyon para sa kanilang sarili, 'di ba, mga kapatid? Kaya, yun, Brother Josh, maraming salamat. Kayo yung kapatid, hindi na niya iisipin na ano kaya yung susuportahan ko. Kasi sa COP na ibibigay niya, lahat ng mga ministry na suportahan niya. Ibig sabihin, package yung kanyang naging suporta para sa mga ministries ng ating iglesia. Alright? Ayan, Brother Josh, bago pumunta sa pangalawang tanong, gusto ko munang batiin si Ate Malu. Good evening po, Ate Malu. Ayan, happy watching pala, hindi listening, sorry po. And of course, happy watching po. And of course, kay Kuya Sai Bermejo, ayan, magandang gabi at mapagpalang gabi po sa lahat. Thank you, Kuya Sai. Ayan, ulitin ko po, si Kuya Sai po ang isa sa mga tech ng ating CLPM, GFM at Missional Evening. Ayan, at ako'y masaya po na andito rin po siya, nagwa-watch po sa atin. Happy watching po. Happy watching. Thank you, Kuya Sai, sa support.
Ayan. At ganoon din po kay Tita Vicky. Ayan. Good evening, Tita Vicky. Ayan. Happy Good evening listening. po, happy watching po. At lagi akong happy listening. Nasana yata ako, brother, doon sa podcast ko dati na puro listen lang, no? Okay, Opo. pangalawang tanong, brother Josh, no? Siguro na-discuss na rin ito. Kasi yung tanong sa pangalawa, bakit ang combined offering plan ay ginawa? Or why was the combined offering plan created? Nasagot na ito kanina, pero brother Josh, siguro mas maganda bigyan mo ulit ito ng konting pasin. Why was the combined offering plan created? Ayan. Ang combined offering plan ay nakasentro, no, para makabalik ulit ang iglesia sa sa focus nito. Ano po yung focus ng iglesia? Mission. Mm-hmm. At ano po ang mission ng iglesia? Ipalaganap ang huling pabalita ng ating Panginoon. That is the main purpose of COP, the Combined Offering Plan. At papaano po mapapabilis ang pagpapalaganap ng pabalita ng Panginoon sa buong mundo? Sa pamamagitan po ng COP. Dahil sa Combined Offering Plan po, mga kapatid, ang lahat po ng ating pong mga handog ay pinagsasama-sama, mga kapatid, at meron pong mga porsyento na umaakyat po sa ating pong mga higher organizations from our local mission or local conference, sa ating pong union, sa ating division, hanggang sa ating pong general conference, na ito po ay ginagamit for the purpose of the propagation of the gospel. Yes. Napakaganda po, mga kapatid. Hindi lang po ito with regards sa kung paano masustain ang operation ng local church. Nakafocus po ito, mga kapatid, sa global mission ng atin pong iglesia. Kaya nga po, Pastor, no, makikita po natin that the combined offering plan is a missional and a local offering system. Yes. So, pag nababanggit po natin ang salitang COP o combined offering plan, lagi pong nakakabit dito yung term na local. It is a combination of global and local. No, we are thinking globally and we are acting locally. Ibig sabihin, sa lokal pa lang ng mga iglesia, nakakatulong tayo sa pangsanlibutang gawain ng ating pong Panginoon. So, Brother Josh, ang kapatid rito, ang nagagawa niya, ay nasusuportahan niya, hindi lamang ang lokal, kundi yung pangbuong mundong gawain ng ating iglesia, no? So, yes, napakagandang sistema. Kasi minsan nag-iisip tayo, paano ako makakatulong sa world church? Paano ako makakatulong na madalhin ang mga pabalita sa sanlibutan? Ito ang pamaraan, mga kapatid, no? Of course, locally, may mga ministries tayo na pwede nating salihan. Pero globally, mga kapatid, makakatulong po itong sistemang ito, no, na masuportahan ang gawain natin sa kabuuan, no? Itong sistema na ito, Brother Josh, ay talagang kumbaga, alam ko pinahintulutan ng Panginoon i-design ito. And of course, may mga biblical foundation yan, di ba? Hindi naman ibig sabihin na ginawa natin walang basihan sa banal na kasulatan. Okay? So may biblical foundation ito, mga kapatid, at makikita natin doon sa COP kung gaano ba laki or ang ibibigay ko sa aking Panginoon, parang ganyan, ano? Titingnan natin, mga kapatid, mamaya kasi doon sa third question, Brother Josh, ano yung mga biblical foundations nito, okay, ng combined offering plan tungkol sa proportionate giving? Kasi isa sa mga key text doon na sabihin natin na laging nakukote ay yung cheerful giving sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, di ba? At yung kung ano yung pinasya ng puso mo, yun lang ibibigay mo. That's my combined offering plan. And the question is that enough? I mean, yun na ba yun talaga na kung ako'y magbibigay lang ako kung nakaramdam ako ng kasiyahan kasi hindi naman ako emotionally joyful na tao eh. Para ganun. Yung iba naman, ay ito lang ibibigay ko kasi mayroon pa akong paggagastos ang iba. Yung mga ganun ba, Brother Josh? Ano ba yung sabihin ng biblical foundations? At ano yung tamang sinasabi ng banal na kasulatan? Kasi marami mga tao ang hesitant
Kasi, I don't know, we don't judge. Pero sabihin natin, part of that ay syempre natatakot, may fear na mabawasan ang kanilang income, di ba? May fear na sabihin natin na, kumbaga, may takot na, ito bang ibibigay ko na ito, talaga mapupunta doon sa mission, parang ganyan mga kapatid. Or, yun nga, minsan parang, anong tawag dito, basta naka ano na lang. Anong tawag dito, Brother Josh? Kasi yun ang pinasya ng puso ko and that's all. Right? Parang ganun. So, Brother Josh, pakibaliwanag nga. Ano yung mga biblical foundation nito, biblical implications? At ano yung proportionate giving na sinasabi sa combined offering plan? Okay. So napakagandang tanong yun, Pastor. Kasi even me, before po ako nag-adapt, no, bago ko po na-i-apply sa akin pong sarili at ma-convert dito po sa ating pong combined offering plan, naging tanong ko rin po yan, Pastor. But ipinapakita po ng combined offering plan that ang prinsipyo na itinuturo po ng Biblia and even ng Spirit of Prophecy ay yung tinatawag po nating systematic and regular giving. Ito po yung offering system na itinuturo po ng Biblia. At kakabit po ng mga kapatid sa salitang systematic and regular giving, yung salitang proportionate. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng pagiging proportionate, no? Pag tinignan po natin, ang ibig sabihin lang po nito, katimbang, katumbas, kasukat. No, yun po yung pinaka word, no, sa nakatumbas sa Tagalog ng proportionate, yung word na kasukat. So, pag sinabi nating kasukat, nandoon yung termino na porsyentado. Okay? So, alin bang prinsipyo sa Biblia ang merong porsyentado? Ito po ay may kinalaman sa ating pong tithes. Tama po ba? Yes, No? ating Sir, ang ating ikapo, ito ay ito ay porsyentuhan. Ngayon, tignan natin. When it comes to our tithes, alam naman po natin yung Pastor, di ba? Ito ay 10%. No? Ito yung guide natin sa ating pong pagbabalik sa ating Panginoon. Now, ang ating po ba, Pastor, ang ating po bang tithes ay optional? Hindi. Hindi po, di ba, Pastor? Hindi, Kasi ito ay mandated ng ating Panginoon. Yes. Malinaw na sinabi ng Panginoon na sa Kanya ang ikasampung bahagi ng anumang ating tinatangkilik ay sa Kanya at kailangang ibalik. Ngayon, when it comes to offering, ano po ba siya, Pastor? Optional po ba siya or hindi? Kasi Brother Jose, ito yung napansin ko sa Deuteronomy 16:17, di ba? Sabi doon, each of you must bring a gift proportion to the way the Lord your God has blessed you. Okay, kumbaga para sa akin, Brother Josh, hindi ito optional. Sa taong pinagpala, it's not an option. It is a desire para sa akin, Brother Josh. If you are really blessed by God, abundantly, it is your desire, no, to bring back the gift that God has given you. And one of them is yung offering. At ito nga sinasabi sa Deuteronomy 16:17 that each of you must bring a gift proportion to the way that God has blessed you. Di ba mga kapatid? Kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon, halimbawa, Brother Diyos, pinagpala ka ng Panginoon ng isang bahay. Sabihin lang natin, ang ibibigay mo ba sa Kanya ay kumbaga, ang ibabalik ba natin sa ating Panginoon na hindi ba proportion doon sa kanyang blessings na binigay? Ba sobrang blessed tayo, no? So, yung Brother Josh, sa akin ito ay utos din sa atin ng ating Panginoon to support the ministry. So, tama naman po yung Pastor. Pero kung titignan po natin in the biblical principle, it is optional, but it is a guided option. Guided option, yes. Guided option po siya. So, ibig sabihin, meron din prinsipyo na ginagamit when it comes sa ating pong paghahandog para maging systematic ang ating pong
pagbibigay. Ngayon, tignan po natin kasi katulad po ng nasabi niyo, Pastor, palaging katwiran kasi natin yung nasa 2 Corinthians 10:7. Yes. Magbigay ahayon sa ipinasya ng puso. No, na hindi mabigat sa kalooban o dahil sa dala ng pangangailangan, dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yeah. Pero tignan po natin, ano yung ibig sabihin nito mamaya mga kapatid? Okay. Kung titignan po natin sa sinasabi ng Biblia, when it comes to tithe, 10%. Wala po tayong pagtatalo diyan. Wala po tayong pagtatalunan diyan. Ito lahat ng ika-10 bahagi ay sa Panginoon. For example na lang, Pastor, no? Meron po tayong bakahan. Sabihin na natin 100 na bakahan ang meron po tayo. So bibilangin po 'yan gamit ng ano po, no? Kung ano po ang matapat sa tungkod, 'di ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yung matapat na ika-10 po doon ay itatabi, no? Ito ay ibubukod bilang ika-10 bahagi para sa Panginoon. At ang sabi po dito sa Leviticus 27:30-33, ang tungkol po doon sa ikapunang kawan, sabi po dito, alinmang dadaanan sa ilalim ng tungkod ang ika-10 ay banal sa Panginoon, hindi niya tatanungin kung masama o mabuti. Ibig sabihin po pala, Pastor, kahit may sakit, mayroong kapintasan yung baka na yon, basta't siya ang nadaitin na ika-10, hindi niya kailangang palitan, kundi ito ay ibubukod para maging ika-10 bahagi para sa Panginoon. So, yun po ang prinsipyo ng ika-10 bahagi. Why? Ang ipinapakita lang po kasi nito mga kapatid ay simpleng katapatan sa Panginoon at pagkilala bilang siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Now, when it comes to offering, ano yung prinsipyong itinuturo ng Panginoon sa Biblia? Tingnan po natin mga kapatid ang Leviticus 22:21. Ang sabi po doon, sino man ang mag-aalay ng handog pangkapayapaan sa Panginoon upang tuparin ang kanyang pangako o malayang handog mula sa baka o tupa, ito'y dapat na walang kapintasan. Upang tanggapin, wala dapat itong kapintasan. Ang bulag o pilay o lumpo o may ulcer o eksema o galis ay hindi ninyo ihahandog sa Panginoon o susunugin bilang handog sa altar ng Panginoon. So napakalinaw, Pastor, na mayroong malinaw or clear instruction ng Panginoon tungkol sa offering. Ano po ang sabi? Kailangan walang sakit, walang kapintasan. Ibig sabihin, talagang pure, no? Talagang wala kang makikitang anumang maikapipintas doon sa handog na iyon. Bakit po? Ano po bang sinisimbolohan ng handog? Ito po ay simbolo ng ating pag-ibig, ng ating pong pagpapasalamat, at most especially, ito po ay sumisimbolo sa ating pong Panginoong Jesus, which is the perfect sacrifice. Kaya kung titignan po natin, Pastor, di ba, sinabi ni John sa John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang ating Panginoong Jesus ang sinisimboluhan ng malinis na handog na ating pong iniaalay sa Panginoon sa panahon ng Old Testament. Yes. So napakaganda mga kapatid, ano? So, ang tithe is mandated according sa ating pag-aaral mga kapatid. At ayun ay yung tama yung Brother Josh, yung ika-10 bahagi ng iyong income. Ano mang maging kalagayan ng ika-10 bahagi na yon, that's mandated, ibabalik mo sa Panginoon yon. When it's come to offering, that is yun, tama yung sabi mo, that is a guided option. Okay, an option pero guided, systematic, no? Pero anong sinisimboluhan nito? We offer kung may mga offering ay ito po ay nagre-represent sa yung Brother Josh, pag-ibig, pagpasalamat, and most especially
kay Jesus as the sacrifice, no? The lamb that was slain once and for all. Okay? Ngayon, so parang ganito, Brother Josh, kung magbibigay tayo ng offering, dapat special pala. Kung magbibigay tayo ng Yes. COP, special talaga mga kapatid. Bakit? Kasi it symbolizes what? It represents what? Our love, our gratitude sa ating Panginoon na nag-bless sa atin. But the good thing is, guided siya. No? Guided siya. May sistema siya. At yun nga, ano yung sistema na yon? Kung yung isa ay may percentage, ito yung magiging Brother Josh, basihan natin, di ba? Ng Yes. sistema, yung tinatawag na proportionate giving para sa ating combined offering plan. Ayan. So, sana mga kapatid, nagiging malinaw po sa inyo yung ating discussions, no? At isusunod ko po yung sunod na question kay Brother Josh, and this is also very much related doon sa ating pinag-uusapan regarding sa combined offering plan. Okay? Ano yung mga benefits, Brother Josh, ng combined offering plan sa ating mga kaanib ng iglesia? Ayan. Or bago yan pala, bago pala. Sige po pala. Okay. We are talking about the proportionate giving. The question Yes is, ano yung proportion na yon? Yan, para mas Ayan. maging malinaw. Kasi, yan, nandun yung 10%. Alright? Pero may mga Ayan. kasi na 5% lang muna kasi ito yung aking kinumit sa Panginoon. Ayan. Yung iba may 10%. Ayan. Yung iba naman ay may 10% or more. Ayan. So, pwede ba, Brother Josh, paki-explain itong tinatawag na proportionate giving, no po, yung percentage na sinasabi dito sa ating pag-aaral? Okay. Napakaganda pong tanong yan, Pastor. Kasi ang tanong dyan, kung ang type natin ay 10%, paano naman ang offering? Yes. So, dahil sinabi nga po natin na ito rin po ay proportionate giving, gaano po ka-proportionate? O ano yung proportion na itinuturo ng Biblia? Kung atin pong titignan mga kapatid, ang itinuturo po ng Biblia ay 10% or more. Kaya kung makikita nyo po mga kapatid, ang isinusulong po natin ay COP for Christ, 10% or more. Ayun ang tanong, bakit 10% or more? Ano yung biblical basis ito? Biblical basis. Baka hanapan kasi tayo ng biblical basis, Brother Josh eh. Kaya maganda, founded tayo sa Bible talaga. Okay. Ngayon, tignan po natin, may itinuturo po ang Biblia when it comes to the proportionate giving, when it comes to offering. At ito po ay makikita po natin mga kapatid sa itinuturo po ng Deuteronomy 14. Yes. Ayan. When it comes sa ating pong paghahandog. Ngayon babasahin ko po, Pastor, yung pinaka-context para makita po natin kung ano po yung prinsipyo na itinuturo nito when it comes to offering. Ang sabi po sa verse 22, dapat ninyong ibukod ang 10% bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Dalhin ninyo ang 10% bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon yung Diyos, kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon ninyong Diyos. So, itong pastor po pala, ito yung itinuro ng Panginoon kay Moises sa bayan ng Israel na kapag sila po ay makapasok na sa lupang pangako at nakapag-establish na kung saan ilalagay ng Panginoon ng kanyang sanktuaryo, ay itinuro ng Panginoon na doon dadalhin ang lahat ng 10% bahagi at ang mga handog. Ngayon, tignan po natin ang sinasabi sa verse 24 to 25 na ito po yung prinsipyo ng conversion o ng pagpapalit. Ang sabi po dito, pero kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon at mahihirapan kayo sa pagdadala ng 10% bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon na inyong Diyos, ipagpalit ninyo ang 10% bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon
na inyong Diyos. So makikita natin dito, Pastor, no? Alam naman po natin na nang sila po ay makapasok sa lupang pangako ay dinistribute sa lahi ni Israel yung kanilang mga manang lupa na ipinangako ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, kung malayo sa kanila ang lugar na kung saan ilalagay ang sanctuary, ay ipinahintulot ng Panginoon na i-convert monetarily, no, ang kanilang mga ani o ang kanilang mga alaga, no? Kaysa naman, Pastor, magdadala sila ng sako-sakong trigo o kaya ilang hayop, no, ilang baka o ilang napakaano nun, Pastor, napakahirap ng Pastor, no? Ipinahintulot ng Panginoon na i-convert. So ito po yung tinuturo na conversion principle. Ngayon, i-apply natin, Pastor, when it comes to tithes and offering. Ngayon, for example, Pastor, no, may isang baka, no, na ikapo sa Panginoon. Ito ay, sabi doon, Pastor, di ba, hindi na kailangan pang siyasatin kung may sakit or mayroong kapintasan. Basta ito ay natapat na ikapo, ito ay para sa Panginoon. Pastor, for example, yung hayop o yung baka na yon is na natapat may kapintasan. Siyempre, Pastor, i-convert or ibebenta. Magkano po kaya, Pastor, ang doon, pagbebenta? Malaki po ba or maliit? Pastor, sige, Brother Josh. Sige. Tuloy mo lang, Brother Josh. Medyo nagkaroon ng problema sa aking audio. Yes. Sige po, Pastor. Tatanungin ko po ulit kayo, Pastor. For example po, if yung hayop o yung baka is i-exchange na natin into monetary, may nagkataon, Pastor, yung baka na yon is nagkataon may kapintasan. Pag ipinagbili po ba ito, Pastor, malaki po ba ang pagbibentahan nito or medyo maliit? Siyempre, pag may kapintasan, Brother Josh, usually ganun naman eh. Pag sa business naman, pag nagbebenta tayo ng isang bagay na may kapansanan or may kasiraan, hindi mo na siya mabibenta doon sa tamang presyo na supposed to be dapat siya. Halimbawa, sasakyan. Yung sasakyan nga, Brother Josh, halimbawa, binili mo ng 1 million. Paglabas niya ng, anong tawag doon? Kasa. At ibebenta mo, hindi na ganun ang maging presyohan. Bakit? Nagamit mo na. Maaring may pudpuda ng konti yung gulong. Parang ganun, Brother Josh, yung mangyayari, di ba? So, yun yung nakikita ko, Brother Josh. Tama po yun, Pastor, no? Talagang maibebenta natin ng mababang halaga. So, ibig sabihin, yun ang yun yung magkano yung halaga na yun yung magiging tithe sa Panginoon. Now, tingnan naman natin, Pastor, when it comes to offering. Ang sabi po sa offering, dapat sakdal, walang sakit, walang kapintasan. Pastor, pag naibenta yung baka na yon, talagang primera klase, wala kong makikitang galis, wala kang makikitang sakit. Automatic yan, Pastor. May bebenta ng malaki. Ay, oo, lalo yung mga Brahman. Okay, mga Angus beef ba yun, Pastor? O kaya Wagyu? Mahal yan, premier. Tama. So, ibig sabihin, Pastor, kung titignan natin in the conversion rate, yung prinsipyo ng conversion, alin ang mas malaki, Pastor? The tithe or the offering? Offering. It is the offering. Yes. So, nakikita natin dito, mga kapatid, na mas malaki ang offering kaysa sa tithe. Kaya 10% or more ang atin pong prinsipyo na nakita po sa Biblia. Kasi ang sabi nga po sa Deuteronomy 16:17, each of you must bring a gift in proportion
to the way the Lord your God Bless has you. blessed you. Kung titignan, ang sukatan, ang pinakapamantayan, no, mula sa pagpapala, yung ika po is 10%, ang handog, it is 10% or more. Kasukat, it's either kasukat ng ika po, kasi ang 10%, ang ika po natin mga kapatid ay nagpapakita ng sukatan ng pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. So yung ating pong handog, even ang ating pong handog, it's either 10% or even higher doon sa atin pong Yes. tithes. Lalo na Brother Josh, kung 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 talagang nakita mo or naramdaman mo na you are indeed blessed. Alam mo kapag blessed ka at nararamdaman mo yung presensya ng ating Panginoon, nag-overflow yung giving giving yung giving mo nag-overflow. I mean, you're not looking at the amount pero doon sa kung paano ka pinagpala ng ating Panginoon. Okay? Yes. Yung ibang nga Brother Josh hindi na tumitingin sa amount eh. Sabi Tama niya, kung po. paano ako pinagpala ng Panginoon, ibabalik ko yung pagpapala sa ganito ring. Grabe, iba yung kanilang commitment talaga. Kaya mga kapatid, nakita natin, no, that is a biblical foundation ng tinatawag na proportionate giving. Alright? So, kung titingnan natin, Brother Josh, gaano ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin? May sabihin natin, yung pag-ibig ng ating Panginoon mga kapatid ay wagas. Alright? Ang offering is represent our love to God. Yung combined offering plan. So, gaano kalaki yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Okay? Hindi naman natin sinusukat ibig sabihin. Pero ang puso natin, mga kapatid ko, ang magsasabi, alright? Ang magsasabi na kung paano natin kung paano tayo magre-respond doon sa pag-ibig na naranasan natin sa ating Panginoon. Okay? Kaya Brother Josh, thank you very much diyan sa point mo na ibinigay sa ating mga kapatid regarding sa biblical foundations na tinatawag na proportion giving. Ngayon, Brother Josh, isa pang questions, no? Ayan. Ay yung ano yung magiging implications nito o benefits ng mga kapatiran, ng ating church members, ng ating kapatiran kapag sila ay nagpasya na magkaroon ng mag-decide na gawin itong combined offering plan. What are actually the benefits na ma-experience ng ating mga members and ng mga believers regarding COP? Actually, Pastor, napakarami. Pero bigyan na lang siguro po natin ng mga ilang punto na nakikita po natin na magbe-benefit ang mga kapatid when it comes to combined offering plan. Number one, Pastor, spiritually. Spiritual benefit. Matagal na po nating nababanggit all throughout our past episodes. Nakikita po yung transformation ng ating pong puso. No? When it comes sa ating pong pag-respond sa pag-ibig ng ating Panginoon. But when it comes to other aspect of the benefit of COP, makikita natin dito, Pastor, that one of the benefit, if we adopt COP sa ating pong pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon, is that it eliminates many calls for offerings and promote the concept of one global offering na makakasuporta sa lahat ng level ng ating iglesia. Yes. Alam naman po natin mga kapatid na napakahirap na ang daming mga promotion, ang daming mga paanyaya na tulungan po natin yung ganitong ministry, ganitong proyekto, ganitong aktibidades, no? In which kaya pong suportahan yan if we adopt the combined offering plan. Na hindi po natin napababayaan ang local activities ng local church, and at the same time nabibigyan din natin ng time or importance yung global mission ng ating pong Panginoon. Tama. Second thing na nakikita po nating benefit dito, Pastor, is that isa po sa mga binabanggit dito that some members give without any concern for the recipient. Others give regardless of the recipient status
an automatic balance of support for all levels is provided by this approach. So nakikita natin dito, Pastor, no, na may ibang mga kapatiran sa ating pong iglesia when it comes to worship through giving, no, na parang wala silang pakialam when it comes to sa para kanino ba mapupunta ang ano na ito, yung offering na ito. Kaya marami po sa ating mga kapatid hindi po gumagamit ng sobre. Ayan. No, nakakalimutan po nilang gamitin ang ating pong mga sobre kasi ang ano nila basta sa gawain niya ng Panginoon. Basta kung para saan na lang 'yon. Ang maganda po dito mga kapatid sa combined offering plan, hindi lamang po isang ministry ang ating pong natutulungan kundi bawat ministry ng local church and at the same time yung global mission ay atin din pong nasusuportahan. Yes. Kaya nga po dito po sa COP, hindi na nga po natin kailangan pa na tayo pa yung pumunta sa Africa, hindi na natin kailangan pa na pumunta sa iba't ibang lugar, sa North Korea para mangaral doon, no? Para maging missionary. But because of our support sa combined offering plan, mga kapatid, nakakapagpadala po tayo ng mga misyon, mga missionaries na makakapagdala ng pabalita ng atin pong Panginoon. And at the same time, mga kapatid, Pastor, ito rin po ay napakaganda. Why? Kasi nabibigyan ng emphasis at nabibigyan ng mas malaking time ang pag-aaral po ng salita ng Diyos during the divine worship or our church services kasi kumukonti na yung promotion na kailangan ng suporta ng ganitong ministry or ganitong activity. Mas napa-priority natin ang pagkakaroon natin ng solemn study ng salita ng Diyos at doon tayo lumalakas mga kapatid ang ating pananampalataya. Mas nakakapag-focus tayo sa ating pagsamba dahil ang ating pong pagbibigay mga kapatid, always remember, it is just part of our worship. Hindi po dapat kainin ng promotion ang buong pagsamba mga kapatid. At magagawa lang po natin ito if we adopt the combined offering plan. And isa pa po sa nakikita ko dito, Pastor, is that all members ay kasama sa COP. Regardless kung ano man ang income status mo o ano man ang available na talents na meron ka, lahat ay pwedeng mag-participate at maka-involve sa mission ng Diyos. Why? Kasi it is according to the percentage. Hindi katotokahan na, dapat, mga kapatid, ang offering natin sa Sabat na ito, dapat tayo ay tigwa 1,000. Hindi tayo totokahan, mga kapatid, ng halaga, ng amount. It is on the percentage, mga kapatid. Ano man ang iyong income status, it is based on your, dahil ito'y porsyentado, ito ay nagiging kasukat ayon sa pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ganon po kaganda ang atin pong combined offering plan. Kaya pag may ganun tayo, Brother Josh, may iwasan na yung mga solicitations, no, which sabi natin add burden sa ating mga kapatid or sa ating mga kapatiran, di ba? Kasi mismo yung church na ang talagang magsusupport, may iwasan na rin natin yung mga concert for a cause, di ba? Marami tayo may iwasan na supposed to be ay gagawin natin sa mga ibang mga gawain, no? Na makakasuporta sa gawain ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng mga kapatid na maunawaan natin ito. Kasi kumbaga yung sistema na ito mga kapatid ay very, sabi natin, systematic in a way na kumbaga hindi ka lang makakasuporta locally, globally, pati yung spirituality natin, Brother Josh, ay lumalago. Kasi ang nagiging motibo mo sa pagbibigay ay hindi naman yung sabi natin, you're not actually giving for the church, you're giving for the Lord's cause, no, sa ating Panginoon mismo. Yun ang ating tatandaan mga kapatid. Yung church, ano na yan, kumbaga given na yon, pero lahat tandaan natin ay para sa ating Panginoon. Kaya
ang ano nga ang inano nga ng ating stewardship is God first, 'di ba mga kapatid ko? Ngayon, kung isipin natin na ito'y para sa Panginoon, there's no question, no mga kapatid, kung saan gagamitin yung mga bagay na yan. And of course, pag sa church naman, yan ay gagamitin sa ating ministry. Kaya ang maganda rin dito, Brother Josh, sa ating mga kapatid, nagiging aware sila sa tinatawag na global mission. Ay, itong ibibigay ko na ito ay makakatulong pala sa Alaska na maipatayo ang isang dormitory doon kasi yung mga tao doon ay ganyan-ganyan, ganun-ganon. So, or academy sa mga schools. So, malaki yung, kumbaga, magkakaroon ng global mindset ang mga kapatiran. Dati kasi, Brother Josh, nagbibigay tayo, ang iniisip lang natin, halimbawa, itong church lang na to. Yun lang, hanggang doon lang tayo. So, napaka-limitado ng ating pananaw patungkol dito. Ngayon, nalaman natin that when we give this COP, mga kapatid ko, ay we are supporting not only the local church but the worldwide church at naisa sa katuparan ang mga mission natin. May fear lang, Brother Josh, yung iba, mga questions po. Ay, pag gagawin natin to, ayun nga yun, nabangit ko kanina, baka antog dito, mabawasan or mabawasan yung pag-support ng mga kapatid. Kasi wala na silang specific target ng nasusuwat ng ministry or baka yung isang ministry humina. Diba? Pero na-discuss mo na rin kanina, Brother Josh, that's proportion, that's percentage. Ang church, ang board ang magde-decide ilang porsyento ang bawat departamento, sino ang may nangangailangan, no? Pero ang maganda rin, mga kapatid, lahat ay nabibigyan. Ayan, lahat ay nabibigyan. Lahat ay kumbaga nabibigyan na paglalaanan ng offering na ito para may sakatuparan ng kanilang mga ministry. So hindi na tayo manghihingi pa, hindi na tayo makikiusap pa na ano gagawin natin kasi automatic andun na, mga kapatid, yung gagamitin natin para sa ministry. Halimbawa, Brother Josh, yung may mga nasalantang may mga nasalanta ngayon ng pagbaha. Of course, as a church, we have a mission, and that is to help those individuals, mga kapatid, who are affected by the typhoons, no, by the floods. And the question is, paano natin sila tutulungan? And of course, ano bang immediate needs nila? Ang immediate needs nila ay yung mga, sabi natin, mga relief goods, di ba? Ngayon, if we have fund already done by the COP, hindi na natin kinakailangan, ay, Pastor Jun, na lang pledge mo, ganyan, Brother Josh, ang pledge mo, ganito, para makabuo tayo ng ganitong pera para maibigay natin doon sa mga nangangailangan. Hindi na natin kailangan yon. If we have that department, mga kapatid, na ang in charge siya sa pagtulong, ay mapupunduhan yon dahil saan? Sa combined offering plan. Biro mo, mga kapatid, ang natutulungan mo, ang dami. Hindi lang isang ministry, ang dami mong natutulungan when you participate sa COP. Yun nga, Brother Josh, ano yung naging, kumbaga, ito bang COP na to ay, kasi we are talking about the foundations before di ba? So, yung sa mga nagko-combine offering plan, possible ng kanilang motivations, mga kapatid, is that yung blessings na natatanggap nila sa ating Panginoon. Another thing is yung pagkilala nila sa ating Panginoon bilang kanilang buhay. And ako naniniwala, Brother Josh, yung pagbabalik ng COP or pagbibigay ng COP ay hindi sa anumang dahilan kundi dahil sila'y lumago sa kanilang pananampalataya at spiritual na buhay sa ating Panginoon, no? Hindi naman natin hindi naman to obligatory na, oy, dapat gawin mo 'yan. Hindi naman tayo binibigyan ng Itong mga kapatid natin na nagpasya, I believe na nagkaroon sila ng commitment at pagtatalaga sa Panginoon. And then nagkaroon sila ng, sabihin natin, should I say maturity sa kanilang spiritual na buhay na binibigay nila ito without questions kasi alam nila ito'y sa ating Panginoon. No? Amen. Alright. So, Brother Josh, may tanong pa ako dito. Oo. Sige lang po, Pastor. Sige, pero parang meron po atang comment. Yan, okay. Ano po, yan. Si Ate Daisy, yan, bumati ng good evening and God bless us all. At ganun din si Sister Tess, sinare niya isa sa mga quotations from Caray's Object Lesson. 359, any honest work is a blessing and faithfulness, it may prove a training for a higher trust. Yes, mga kapatid. No? Yung katapatan natin sa ating Panginoon, actually, God is preparing us for something that is what?
higher. Yan. Kaya dapat maging tapat po tayo sa ating Panginoon. At kay Ate Beth, ayan, Ate Beth, good evening and happy watching po. Alright. Amen. Sige, Dito rin po, sige, Brother ito Josh. rin po, Pastor, may karagdagan lang. Dito natin nakikita, Pastor, yung tunay na application ng 2 Corinthians 9:7. Mhm. Dito natin makikita na yung sinasabi ng prinsipyo na ginamit natin kanina na talata, Pastor, no, babasahin ko lang dito sa Magandang Balita Biblia. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Gusto ko ditong i-emphasize, Pastor, yung salitang hindi napipilitan lamang. Sa COP, mga kapatid, ang ating pagbibigay hindi dahil Napilitan. narinig natin ng promotion na may ganito tayong activity, mga kapatid, kailangan ng suporta. Na parang napipilitan tayong magbigay dahil kailangang magawa yung ganitong uri ng programa o ganitong gawain. But because of COP, nakikita natin na sa pamamagitan nito ay natutulungan natin unti-unting maisakatuparan ang mga gawain na ito ng ating pong mga ministry. And hindi natin nakikita ito, Pastor, no, yung ating ginagawa na promotion ng COP na para bang inaano natin na lahat tayo mag-COP, mga kapatid. Nandito po ang stewardship ministry, ang ating pong stewardship podcast to educate, mga kapatid, doon sa prinsipyong itinuturo ng Biblia na when it comes sa ating pong paghahandog sa ating pong Panginoon. Dahil makikita po natin, mga kapatid, sinasabi rin po ng ating pong propetisa when it comes sa spirit of prophecy, na ito yung prinsipyo, ito yung sistema na itinuturo ng Panginoon upang masustain ang kanyang gawain. Yes. Sinasabi nga po dito, Pastor, kung atin pong babasahin yung quotation ni Sister White sa Patriarchs and Prophets. Sabi niya po dito sa 5:29, wala siyang ginawang engrandeng piging or piyesta. So, babasahin ko po dito. Ang plano ni Moises na makaipon ng salapi para sa pagtatayo ng tabernakulo ay lubos na matagumpay. Walang paghihimok or pamimilit na kinakailangan. Hindi rin siya gumamit ng alinmang mga paraan na madalas na ginagawa ng mga simbahan sa ating panahon. Ano-ano po yon? Wala siyang ginawang engranding piyesta. Hindi niya inanyayahan ng mga tao sa mga eksena ng pagsasaya, sayawan o pangkalahatang libangan or amusement. Ni hindi siya nagpasimula ng loterya o anumang bagay na mababang paraan na ito upang makakuha ng pangtustos upang maitayo ang tabernakulo para sa Diyos. Ano po ang ginawa ni Moises? Inutusan ng Panginoon si Moises na anyayahan ng mga anak ni Israel na magdala ng kanilang mga handog. Dapat niyang tanggapin ang mga kaloob mula sa lahat na kusang loob na nagbigay mula sa kanyang puso. At ang mga handog ay dumating sa napakaraming kasaganaan na iniutos ni Moises sa mga tao na itigil ang pagdadala sapagkat sila ay naglaan ng higit pa sa magagamit. Napakaganda, Pastor, na ma-imagine, no? Kung ganito, mga kapatid, yung mangyayari sa panahon natin ngayon, kung ano yung nangyari sa naging panawagan ni Moises sa pagtatayo ng sanctuary ng panahon nila, na ang bawat pamilya ng Israel ay inanyayahan ng makatulong sa gawain ng Panginoon mula sa kanilang kusang loob na pagbibigay. Nakita po natin dito, Pastor, yung unang-una sa lahat yung transformation muna. Na-transform muna ang puso ng bayang Israel sa panawagan ng Diyos.
At dahil na-transform ang kanilang mga puso na ito'y para sa gawain ng Panginoon, dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Sinabi nga po dumating sa punto na sinabi na ni Moises, itigil nyo na, sapagkat sobra-sobra na ang inyong handog para maitayo ang tabernakulo. Paano po kaya yung pastor, no? Kung sa panahon natin mangyari yon, na kung ang lahat ay nagsi-COP, sasabihin mo, pastor, kapatid, tama na po. Tama na, kasi sapat na para i-sustain ang gawain ng lahat ng ating mga ministries at department ng ating church. Amen. Napaganda, Brother Josh. Mas mapapabilis, mga kapatid, pastor, ang gawain ng Panginoon. Yes. Ang maganda rito, Brother Josh, sa COP, consistent and systematic. Sinabing consistent and systematic, yung isang ministry na suportahan ng COP, regular na merong pondo. Unlike sa yung magbibigay ka lang na wala dun sa sabihin natin sa systematic na pagbibigay, minsan iba-iba. Kunwari itong Sabado na to, ito lang yung nakuha dun sa mga ganyan, o yung mga sabi natin, yung mga, ano bang tawag dun, Brother Josh? Sa isang, kunwari sa isang project na yan, may nagbigay ngayong Sabado, ito lang yung the following Sabat, ganun ulit, pero iba na naman yung amount. Bakit? Kasi walang sistema. Pero kapag ang isang project, isang ministry ay napabilang doon sa percentage na ina-approve ng ating church, ano mangyayari? Magiging systematic at magiging regular yung pondo na yon. Okay? Halimbawa, itong stewardship natin, Brother Josh. Halimbawa, itong stewardship department po, andun siya sa mga ministries na may mga percentage. Ibig sabihin, monthly and even weekly, meron kang gagamitin sa iyong gawain. At ang maganda rin, consistent at regular. Hindi ba parang ilaw na patay? Hindi. No? Kaya minsan hindi natin makuha yung gusto, yung at nais natin. Alright? Pero dito mga kapatid, makikita natin very systematic, mapupundohan, regular at consistent. Sabi nga ni Mrs. White, sa Testimonies for the Church Volume 3, God has a devised plan by which all may give as he has prospered them. Until all shall carry out the plan of systematic benevolence, there will be a failure in coming up to the apostolic rule. Kapag hindi natin na-carry out itong tinatawag na systematic benevolence, expect that there will be what? Failure sa sistema natin, mga kapatid ko. At syempre may mga iba't ibang mga reactions from individuals, mga kapatid ko. But, kung susundin natin yung sinabi po ni Mrs. White at payo niya, na sundin natin yung dinivise ng Panginoon na plan, yung tinatawag na systematic benevolence, mga kapatid, palagi ko, lahat ng mga ministries, lahat ng mga proyekto, mga kapatid ko, sa tulong ng Panginoon ay gagalaw with systematic, may sistema, may consistency, at may tinatawag na ang bigkasin, Brother Just, regularity. Ayan, regular. Alright? So, yun mga. Amen. Actually, Pastor, nung ako po ay nagtitingin-tingin ng mga libro when it comes to stewardship, meron po akong isang libro na nakita na kung di ko po nakakalimutan ang title, it's about encountering stewards. Kung di pa ako nakakamali, Pastor, ito po ay libro na isinulat po ng isang Lutheran pastor. At ang isa po sa nakita ko, Pastor, itinuturo niya sa libro na yon ay yung tinatawag na proportionate giving. So, ibig sabihin pala, Pastor, even ang ibang pananampalataya, nakita nila that the biblical foundation of offering is proportionate giving. So, makikita natin dito, mga kapatid, when it comes sa atin pong isinasagawa na combined offering plan, sumusunod tayo at ibinabalik tayo ng Diyos sa tamang sistema na ibinigay niya sa banal na kasulatan, which is the combined offering plan. Amen, amen. Yan, thank you very much, Brother Josh, sa iyong napagandang
Ay, merong ano rito si Tita Chet. Ayan, pwede rin naman pong magbigay ng pledge for our MAES kahit nagbibigay ng COP, na po ng COP. Hindi naman lahat kasi ng mga kapatid nagbibigay ng COP. Totoo naman yun, Brother Josh. Wala namang, kung nagbibigay ka ng COP at nagpe-pledge, walang problema doon. Yes po. Ang problema lang doon na nakikita ko, yung COP mo na supposed to be ay babawasan mo at i-pledge mo. Di ba? Ang gusto ko sabihin dito, kapag nailaan mo na sa Panginoon, that is intended para sa ating Panginoon. So separate pa yung pledge mo, parang ganon. Kung meron kang pledge, ay maganda 'yon kasi 'yun ang commitment mo naman sa isang proyekto ng ating iglesia. Yes. Pero dapat yung pledge na 'yon ay hindi mo antawag doon, hindi mo siya kukunin mismo, alright? Doon sa iyong itinakdang kaloob para naman sa ating Panginoon. Halimbawa, Brother Josh, nag-COP ako. Okay? At ito yung COP ko. Example lang naman, ang COP ko halimbawa ay 500. Alright? Of course, yung tithe din 500 na. So 10% or more, sabihin ko nag-COP ako ng 600. Merong kinakailangan ko mag-pledge sa isang project ng ating ng ating sabihin ng ating church. Hindi mo kinakailangan bawasan yung 600 mo. Ang pledge is separate from your COP. No? Kaya mga kapatid, tama yung sinabi ni Tita Chet, kung nag-COP ka na, walang masama na ikaw din ay nagpi-pledge. Yun nga lang mga kapatid, wag kukunin yung pledge doon saan? Sa iyong COP. Kasi yun ay ano mo sa Panginoon, commitment mo rin yun sa ating Panginoon. O kung commitment sa Panginoon, iba naman yung commitment mo sa mga proyekto na gusto mong bigyan ng suporta. No po? Kaya yung mga kapatid, no? So, walang masama pa rin na ikaw ay mag-pledge kasi yun ang commitment mo mga kapatid ko. Wag lang ito makaapekto sa iyong pagbibigay naman para sa mga ministries ng ating iglesia, yung sa COP. Yes, tama po yung pastor, no? Kaya kung makikita nyo po sa ating pong mga envelope, nakalagay pa rin po doon, we have the date, then we have the tithes, then combined offering plan, then others. Others, yes. So, meron po kayong mga ministries na personal na gusto nyo pong suportahan. Yeah. Pwede pa rin po. Basta masusunod pa rin po natin ang prinsipyo na itinuturo ng Panginoon sa ating pong pagbabalik ng ating pong ikapo at ang pagbibigay ng masaganang handog sa ating pong Panginoon. Kaya nga, Brother, ang maganda sana, no, lahat ay mailagay doon sa mga percentage na meron tayo sa church para regular silang nasusuportahan sa iba't ibang mga gawain ng ating iglesia. Yan. So ang ating oras ay 8:25 na mga kapatid. Hindi naman po tayo abot ng 9. Makikinig po kami ni Brother Josh mga kapatid. Alright, last question Brother Josh, no, regarding this combined offering plan. Kasi meron pa naman tayong sa church. May mga discussion pa tayo face to face sa church sa Sabado, Brother Josh. Maraming tanong. Ayan, so hopefully, ayan, si Brother Josh ay okay na sa Sabado. Ayan. He will be one of the magsasagot ng mga questions regarding po sa ayun, ang tanong po ay magkano po ang napupunta magkano po ba sa COP ang napupunta para sa school natin, yung percentage. Ayun po. Tita Chet, isa yun po sa dapat pag-usapan po sa ating church board, no? Kasi po ang church board ang nagde-decide ng mga percentage regarding po sa ating mga proyektong tulad niyan. Halimbawa, nilagay po natin ang MAES, halimbawa po, at nabigyan ng percentage, magiging regular yung ma-receive ng MAES. No po? Yes, at regular, at yun, pag sinabing regular, talaga mayroon siyang kukunin from time to time para masuportahan ng ating church. No? When it comes to percentage, of course, ang finance committee, ayan, yung treasurers, kanyang committee, ang magde-decide niyan, re-recommend sa board, and then yung board ang mag-approve mga kapatid. And I believe magandang isama rin yung Brother Josh. Siguro mapag-uusapan yan padating ng panahon para at least ang ating school ay may mga regular na support na manggagaling mismo sa church. Alright? Tama po. So mahalaga po, Pastor, na nare-review po ng ating pong church board yung ating pong treasury report para makita po natin yung kung mayroon po tayong kailangang suportahan na ministry na hindi po nailagay sa ating pong
sa ating pong COP. Dahil kung nakikita po natin na mahalaga po ang ministry na ito, mahalaga po na na-review po ito para mabigyan ng aksyon ng ating pong church board at mabigyan din po ng regular na suporta mula po sa ating pong COP. Yes, opo. Pero sa ating trend naman ngayon, Brother Josh, yung ating combined offering plan sa ating church, ay ang trend pataas. Yung sabihin, lalaki ang mga suporta sa bawat departamento compare nung mga nakaraang mga previous years, no? Kaya saka magtiwala tayo sa ating Panginoon. When we talk about ministries, we are just sabihin natin, we are just instrument ng ating Panginoon to do that ministry. But when it comes to financing His ministries, bahala ang Panginoon dyan. God will give you the ability. Sabi nga sa Deuteronomy, Brother Josh, it is God who gives you the ability to produce wealth. Ang Panginoon sa'yo, kung nakita niya na you are committed to the ministries, you're committed to support the ministries of the church, God will give you the ability na masuportahan yon through your offering plan. Kasi lahat mga kapatid, even yung kakayahan, hindi naman galing sa atin yan eh. Bigay pa rin yan at biyaya yan ng ating Panginoon sa atin, no? Pero sabi ko nga kanina, kaya nga sa ating envelope may others. Kung gusto niyo pa rin maglagay doon ng specific, walang masama mga kapatid. Ayan, opo. Amen. Kahit nakalagay na doon sa mga percentage, kung gusto niyo pa rin mga kapatid ko doon may mga specific kayong wala namang problema yun mga kapatid ko. Yun nga lang, wag makaka-apekto yung mga yon doon sa sa COP mo na itinalaga na sa ating Panginoon. Ayan, okay? Amen. Ayan, ayun nga yung concern ni Tita Chet. Kaya nga isa sa mga nakikita nating rito ay ilagay natin sa mga ministries na susuportahan itong ating school, no? At syempre, under recommendation yan, pero alam niyo kapatid, hindi posible na yan ay talagang masusuportahan ng gawain ng ating Panginoon. Alam niyo, yung last missional evening, Brother Josh, yung last missional evening, yung nagbunga church, grabe Brother Josh, wala nang solicitation sa kanila, no? Amen. Wala na mga kapatid, wala na rin yung ibang mga paraan ng bakit? Alam mo Brother Josh, mas malaki ang kanilang offering compared sa tithes. Because of the educations, of the stewardship educations. No, mas ang kanilang members kung doon nagkakamali mga nasa almost 100. So, sabi natin 80% ng kanilang mga kapatiran ay nagsi-COP na. Ang ganda mga kapatid, pati yung kanilang ginamit sa kanilang fellowship na suportahan, no? Yung report sa akin ni Pastor Nelson, okay? Ay galing sa church fund which is funded ng COP. Dati hindi kaya ng pondo nila eh. Pero ngayon kayang-kaya na at nasusustain yung kanilang mga pangangailangan sa iglesia. Kaya nandito tayo mga kapatid, nagkakaroon tayo ng education, stewardship education para mas nakita natin napakalawak pala ng gawain na yung aking itatalaga sa Panginoon ay hindi lang isang bagay ang masusuportahan, hindi lang lokal, kundi pala ang buong ministries. Pero mga kapatid, sabi nga kanina sa ating pag-aaral, kayo pa rin magde-decide. Alright? Kayo pa rin magde-decide sa inyong puso kung ano yung kinakatok ng Panginoon sa ating puso ngayon mga kapatid, no? Kung ano kinakatok ng Panginoon sa ating puso. Kaya ipanalangin natin mga kapatid ko yung ating commitment sa ating Panginoon, and God will do the rest through the working of the Holy Spirit. Alright, Brother Josh, sa huling tanong, okay? Pero parang pareho lang din itong tanong na ito, no? Punta na lang tayo sa ilang mga resistance, sabihin natin. Concern, okay? Ito. Okay, wait lang. So sabi rito, when members feel their offerings are not benefiting their immediate church community, it may lead to a push for more localized control funds. May mga members kasi na hinahanap nila. Ang implication pala nito, this could weaken the global unity and cooperative missions structures of the church. So yung parang increased pressure sa congregation na magbigay kayo. Actually, we're not giving pressure. Kasi this is, Brother Diyos decision mo ito, commitment mo ito sa ating Panginoon. So
siguro yung mga concerns na ito ay mga personal concerns. Kahapon nga, Brother Josh, yung topic natin ng hapon, mga excuses on giving. At nakita natin yung mga ibang excuse doon ay napaka-personal. Yung iba ay in personal pero very serious. Kasi may mga iba't ibang tanong pa kahapon, kagaya ng ako gusto ko pero yung asawa ko ayaw. Tapos dumating sa point na what if yung asawa mo is non-Adventist, ikaw Adventist. May mga ganong questions mga kapatid. Pero nasagot naman kahapon at napakaganda nung question answer. Pero hindi namin natapos, Brother Josh, kaya prepare yourself for the Sabbath. Alright. So ngayon, Brother Josh, ano yung last question? Ano yung spiritual implications sa buhay ng tao kung siya mismo ay kung siya ay makikibahagi sa sistematikong pagbibigay ng kanyang handog sa Panginoon? Napakagandang tanong yan, Pastor, no? Ano nga ba ang kinalaman ng COP sa ating spiritual transformation, sa ating growth? Nakikita lang natin dito, Pastor, na once na tayo po ay nag-COP, nandoon, mga kapatid, yung tinatawag nating total surrender sa Panginoon. Kung makikita nyo, Pastor, ang isa sa mga sinasagot ng COP is yung alin po, yung ating doubt sa Panginoon na kung ibibigay ko ba ito 10% or more. Di ba? Parang yun, Pastor, yun yung nagiging cause, nagiging sa atin, nagiging tanong. Ito yung nagiging hindrance sa atin kung bakit minsan parang hindi pa tayo handang mag-COP. But makikita natin na ang isa sa mga benefit ng COP na nakikita ko dito, mga kapatid, is yung ating total surrender sa Panginoon. That we respond na to the point na kaya nating mag-sacrifice sa ating pagbibigay. Kaya nga po, naalala ko po yung sinabi ni Pastor Jerry, kapag hindi mo pa naranasan na minsan parang gusto mong umaray kapag nakikita mo na medyo malaki na yung ibinibigay mo or inihahandog mo sa Panginoon, that's the point that you are having yung sacrificial giving. Handa kang magsakripisyo na ibigay para sa gawain ng Panginoon. Always remember, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nagsakripisyo na to the point na ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. And that's the point of COP. Christ is our partner. Christ is our provider. That is COP, mga kapatid. Kapag nakilala na natin ang ating Panginoon at isinorender natin ang ating sarili sa Kanya, katulad po ng natin, Pastor, ng COP, Christ is our partner, Christ is our provider, Christ is our planner, Christ is our physician. Lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ang bahalang mag-provide at siya ang mag-i-increase upang patuloy tayong magamit sa kanyang banal na gawain. Amen. Oo. Kaya nga dito, mga kapatid, kung titingnan natin yung COP, nagiging missional tayo. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na missionary mindset. Brother Joe, salamat doon sa sinabi mong sacrificial generosity or tinatawag na sacrificial giving, no? Isa ito, no? Isa ito sa talagang dapat nating ma-develop sa atin. Alright? Kasi mga kapatid, pag sinabi pa lang sacrificial, it goes beyond yung convenience or surplus natin, no? It may require adjusting even our finances, our way of life, no? I-delay natin yung wants at stepping out for parang nag-step up tayo naman sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. That means you are becoming more dependent sa ating Panginoon than yourself. Yan ang naipapakita po ng coin offering plan. Mas nagtitiwala ka na ngayon sa Panginoon kaysa yung sarili, no? At yun nga sabi, Brother Josh, sa Mark chapter 12, 43 to 44, yung kwento ng widow,
Sabi doon, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. May mas malalaking magbigay sa kanya. Yung mga publicans ba yan? Brother Josh? Pero siya pennies lang eh. Parang ano, pero sabi doon, mas malaki ang binilagay niya sa treasure ng Panginoon. Why? He give it all. That is sacrificial giving. Bakit niya ginawa yun? Kasi na dependent siya sa Panginoon. She has nothing to worry because she knows that God will sustain her. Alright? Amen. Kung may mga reservations tayo kasi natatakot tayo, baka mabawasan yung ating budget or whatever, sino bang nagbagyan ng budget na yan sa atin? Sino bang nagpapasweldo sa atin? It's in human point of view, yung ating pinagtatrabuhan, possible, yes. Pero sino bang nagbigay talaga at saan galing yan? Of course, sa ating Panginoon. Tandaan natin lahat kung bakit tayo nandito, kumikita tayo, that is all belongs to the Lord. Sabi ko nga kanina, Brother Diyos, even yung abilidad natin, kakayahan natin na makapag-produce ng something, it is still galing po sa ating Panginoon. Ibig sabihin, wala talaga tayong pag-aari. Even my very own life, ay hindi ko ito pag-aari. No? Kaya Brother Josh, ang ganda nung tinatawag na sacrificial giving na sinabi mo, sacrificial generosity, isa ito sa nadidevelop, no? Sa isang kapatid na, kumbaga, ang tawag doon, itinalagang kanyang sarili sa gawain ng ating Panginoon. Saka yun nga, nagbibuild ito ng trust sa provision ng ating Panginoon. Wala po ngayon sinasabi sa Matthew chapter 6, na about seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. But let us look doon sa mas nauna pa. Yung lilies of the field, yung mga birds in the air, they do not worry. Bakit? Because they know that their Creator will provide for them. No? Kaya mga kapatid, there's nothing to worry. We're not after the blessings. Pero automatic na yon eh. Kapag tayo nagtapat, blessing comes. No, blessing comes. Amen. We're after our faithfulness sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Parang kulang pa ang ating panahon no, para pag-usapan to. Anyway, meron pa naman tayong Thursday. I-review ulit natin tong part na ito, Brother Josh. At palagi ko may mga iba pang mga questions na ano. Pero mga kapatid, hindi naman agad-agad, no? Sabi nga Brother Josh is wala namang bukas ito na yung magiging ugali ko. Bukas ito na yung gagawin ko. No, it takes time, it takes process. Even yung conversion ay it takes time, mga kapatid ko. So let us pray. Let us pray little by little na tayo ay ita-transform ng Panginoon, no? Na sabihin natin na mas maunawaan natin yung prinsipyo ng pagkakaloob sa ating tagapagligtas. Amen. Sige, Brother Diyos, sa huling mga, hindi naman huling pananalita kasi magsasalita ka sa Thursday. Anong tawag doon? Mga salitang pabaon. Alright. Mga takeaway, Pastor. Takeaway, yes. Ayun. Sa ating pong mga kapatid, no, with regards to COP, tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na tayo po ay gumawa bilang isang lokal na iglesia habang isinusulong ang pansanlibutang misyon ng ating Panginoon. Ito po, it will go hand in hand, mga kapatid. Hindi maiiwan ang ating lokal na iglesia sa gawain ng pagsusulong ng pangangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo. Kaya sa combined offering plan, mga kapatid, itinuturo lang po sa atin. Katulad po ng aking nabanggit, it is a sacrificial giving, it is a sacrificial generosity. Dahil ito ay pagbibigay ng higit sa ating makakaya dahil ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin. Yes, amen, amen. Thank you very much, Brother Josh, no? Ayan, so mga kapatid, may huli pala akong takeaway, Brother Josh. Naalala ko lang, si Abraham, naikwento ko na ito sa mga kapatid, yung si Abraham, mga kapatid, nung i-offer niya si Isaac, alright? Nung i-offer niya si Isaac, mga kapatid, pinigilan sila ng Panginoon kasi nakita na ng Panginoon yung faith ni Abraham. Then si Isaac nag-ask, where is our offering, di ba? Later, bago yon, sino yung hain? Siya nga daw. Pero after na hindi payagan ng Panginoon na may offer si Isaac, sino nag-provide ng offering? For Abraham to offer something for the Lord, it is God.
Siya ang nagkaloob ng ram na i-offer nila. Tandaan natin mga kapatid, even our offering na binibigay sa Panginoon, that comes from the Lord. No? Ang tinitingnan lang ng Panginoon is yung ating puso bilang kanyang katiwala. Na kung itong kanyang ipinagkaloob sa atin ay tayo mapagkakatiwala ang bang tapat na po sa pamamagitan ng mga sistema ang ating nakita. Alright, mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon at ipanalangin niyo po ang ating stewardship educator na siya manumbalik yung kanyang siya inuubo po kasi masinisipon mga kapatid. Same din ako. Magdalangin na po tayo. Siguro brother Diyos sa pag-shift kasi ng season Just recently, tag-ulan, biglang araw at sobrang init. Talagang magbabago, mag-adjust ng matindi yung katawan natin. And of course, pagod na rin sa mga work, ayan. Kaya mga kapatid, don't forget to eat healthy foods. Ayan, mga fruits, rich in vitamin C para lumakas ang ating katawan. Alright, so mga kapatid, magpapaalam na po kami ni Brother Josh. We will pray and then we'll hear our closing song, Katiwalang Tapat. Okay, let us pray. Panginoon, pinapasalamatan namin kayo sa gabi ito. Pagpapala na aming natanggap. Sa mga salitang aming natutunan mula po sa inyo, kung paano namin masusuportahan ang gawain sa kabuuan ng inyong iglesia, hindi lamang sa lokal, kundi sa buong mundo. Ang aming puso, Panginoon, ay aming tinatalaga sa iyo. Tulungan niyo po kami. Ang aming puso po, Panginoon, ay inyong buksan sa inyong gawain. Yes, Lord. Kasi po, Panginoon, kung kami ang tatanungin, minsan po kami nakasentro, ang sentro po ng aming puso ay minsan ang aming sarili. Nawa sa inyong pagtutok sa aming puso at pagbuksan, mawala po ang aming sarili at kayo po ang mamuhay. Nawa, maging buhay ng halimbawa at daluyan ng pagpapala sa mga taong aming makasalamuha. Pagpalain niyo po si Brother Josh na siyang inyong ginagamit sa ministering ito. Lumakas nawa ang kanyang pangatawan at gumaling sa lalong madaling panahon sapagkat marami pa po siyang nais ibahagi, nais dalhin ng mga paglilingkod sa aming iglesia. Purihin po ang inyong pangalan, pagpalain niyo po ang mga kapatid naming nakaranas ng karamdaman, pagalingin sila at manumbalik ang kanilang kalakasan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alright, night po. God bless. Sabi po ni Tita Chet, good night to all. And mga kapatid, good night. At pahinga po kayong mabuti mga kapatid. Alright, so pakinggan na po natin ang Katiwalang Tapat. Kapag kay Kristo tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikapot, handog, talento at dunong, gamitin sa misyon upang ito ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin natin mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan.
magtiwala tayo't siyang tawagan. Tunay na ligaya'y makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya'y itaas.